Gusto mong malaman ang mga uri ng panloloko ngayon? Tara, alamin natin. Mga uri ng panloloko sa relasyon. Una, pisikal na panloloko. Pagkakaroon ng pisikal na relasyon. Alam mo na kung ano yun. Halimbawa, mga ganun. Okay? O higit pa. Nako, sa ibang tao yan ha? Habang may partner pa siya. Pangalawa, emosyonal na panloloko. Pagbuo ng malalim na damdamin o koneksyon sa ibang tao. Tulad ng pagpapalitan ng liham o letters o text o damdaming mga feelings na dapat ay para lang sa partner mo. Pangatlo, online na panloloko. Ano kaya mga to? Pakikipaglandian sa social media. Pagtatago ng pag-message sa ibang tao sa apps tulad ng Facebook, Instagram, o iba pang mga platforms. Next dito ay ang paggamit ng dating apps. Pagda-download ng mga sikat na dating app na hindi ko na babanggitin kahit na siya ay may partner na. Pangatlo rito, sa online man na panloloko, lihim. Secret, lihim na pagmemensahe, pagchat-chat sa mga messaging platforms na hindi ko na rin babanggitin, alam mo na kung anong mga yon. Pang-apat na klase o uri ng panloloko ay ang micro-cheating. Ano itong micro-cheating? Maliliit na bagay na parang harmless lang, pero may intensyon pala. Tulad ng pagla-like o pagko-comment ng sweet sa post ng ibang tao o secret na pagte-text sa taong yon. Micro-cheating pala yan. Kaya pag nakakita ka ng mga likes, reactions na ginagawa ng boyfriend mo o asawa mo sa ibang tao na hindi mo naman kilala or kahit kilala mo pero opposite sex niya, magklase yan. Panglima, panloloko sa pera. Ito naman yung pagtatago ng gastos o pagbibigay ng suporta sa ibang tao na hindi mo alam. Kaya pala laging kulang ang pera. Mga modernong paraan ng panloloko. Paggamit ng secret apps. Yung mga apps tulad ng, ayaw kong banggitin kasi baka i-download ng makarinig. Alam mo yung mga disappearing messages na kapag nag-text ka, mayroong option doon na magdi-disappear yung message. Paggamit ng mga secret apps na katulad niyan. May mga apps kasi na parang calculator minsan. Akala mo calculator. Yun pala, may tinatagong message or pictures. Di ko pa yan alam. Pero meron palang ganyan. Pangalawa, gumagamit ng fake accounts. Paggawa ng peking account para lang makipag-usap sa ibang tao nang hindi nalalaman ng kanyang kapareha o asawa. Pangatlo, yung nabanggit kong disappearing messages, yung kachat niya na nawawala matapos basahin yung kanyang mensahe ng kanyang pinadalhan, kaya wala itong ebidensya. Pang-apat, long distance or virtual affair. Yung pakikipagrelasyon online gamit ng video calls, chat, o kahit na gaming platforms. Kaya pala nahihilig sa games. Kasi dun sa games, doon sila nagkakausap. Yay! Lusot! Kala mo naglalaro. Mga palatandaan ng panloloko. Una, biglang naging lihim o seloso sa phone o social media. Malihim sa phone at seloso na rin. Pangalawa, may kakaibang pagbabago sa kanyang routine. Halimbawa, madalas ginagabi o lagi na lang wala sa bahay. Pangatlo, bawas na ang interest niya sa inyong intimacy. Yung pagiging malapit sa iyo ay nabawasan na. Pang-apat, nagiging defensive siya masyado. At madalas na nag-aakusa sa iyo, ikaw yung inaakusahan kahit wala ka namang ginagawa. Sounds familiar ba? Panglima, parang emotionally malayo o nawawala na ang interest sa relasyon. Paano harapin ang panloloko? Una, kausapin mo siya ng maayos. Sabihin ang iyong nararamdaman nang hindi nag-aakusa. Panatilihin ang iyong pagiging kalmado. Pangalawa, magtakda ka ng malinaw na hangganan. Pag-usapan kung ano ang tingin niyong panloloko, boundaries dapat yung tingin niyong panloloko para maiwasan ang hindi niyong pagkakaintindihan. Halimbawa, ang pagla-like or ang pag-message sa iba, it's a form of panloloko para sa inyo. So, dapat pinag-uusapan nyo yan para hindi na ginagawa. Pangatlo, magpatibay ng tiwala. Maging bukas sa isa't isa tulad ng pagbabahagi ng iyong passwords o pagiging totoo sa kung sino ang kasama. Regarding sa password, hindi ko yan nire-rekomenda. Kasi nga, sabi ko nga sa ibang video, may mga
pag-uusap katulad ng sa mga trabaho na hindi mo dapat ito malalaman kasi hindi ka naman miyembro ng kanyang kumpanya or organization. May sinusunod po yan na privacy policy, okay? So, wag mo nang tangkain pa na alamin pa yung mga passwords na hindi mo naman dapat. Kasi ang taong talagang magloloko, kahit na alam mo yung password na yan, magloloko at magloloko pa rin yan. Okay? So, forget about getting the passwords. Pang-apat, magpatulong kayo sa counselor. Kung may seryosong problema, maaaring makatulong ang couples therapy para maayos ang iyong relasyon. Ngayon, paano maiwasan ang panloloko? Palaging pag-igihan ang emosyonal at physical na connection yung dalawa. Okay? Pangalawa, maglaan ng oras para sa isa't isa. Baka naman wala na kayong oras sa inyong dalawa. At tanungin kung ano ang mga pangangailangan ng bawat isa. Needs. Physical man yan or ano man yan. Pangatlo, siguraduhing ramdam ng iyong partner mo na mahalaga siya sa'yo. Pinapahalagahan mo siya. Dapat alam niya yun. Si baka naman kaya naghahanap yan kasi akala niya hindi ka na nagpapahalaga sa kanya. Okay? So, tandaan, ang panloloko, gaano man yan kaliit o kalaki, ay nagpapahina yan ng pundasyon ng iyong samahan. Okay? Ng tiwala at pagmamahalan sa isang relasyon. Kung nais mong magtagal ang iyong pagsasama, ang respeto, katapatan, at bukas na communication ang dapat na laging unahin. Sa huli, mas mabuting piliin ang maging totoo kaysa magtago sa kasinungalingan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging patas, tapat at buo. Ito po si Ronaldo ng Hugot Radio. Sana naman wala sa nabanggit ang kapareha mo.